James, hindi ko na kaya mag-isa dito. May pinasok na naman tong magnanakaw kagabi sa kabilang bahay. Honey, kunting tiis na lang. Uwi na ako pagkatapos ng kontrata. Pangako yan. Kontrata? Nag-renew ka ba, James? Akala ko pa gusto mo nang umuwi dito. Aba, huwag mong sabihin nakikipagkita ka na naman sa ex mo dyan sa Australia. Lorelai, tapos na yun. At gusto kong bumawi sa'yo. Kung gusto mo talaga yung resort na yan, na nakita mo, edi bibili natin. Basta mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. James, may paulit-ulit na kumakatok sa pinto. Natatakot na ako. Baka magnanakaw ang nasa labas. Surprise! Nandito na ako, mahal. At bukas na bukas, pupunta natin yung resort na sinasabi mo. Alam niyo yung pakiramdam na kahit gaano ka ka-excited sa bagong simula, may kabakang hindi mo maipaliwanag. Pero, paano kung ang murang resort na akala mo'y magandang oportunidad ay may kasama palang panganib na hindi mo pa kayang harapin? Gugustuhin mo pa rin bang kunin ito sa kabila ng nararamdaman mong kakaiba sa lugar? Sa'yo pong nakikinig, i-comment mo nga ang sagot mo at gusto kong mabasa kung mapili man ang ipinadala kong kwento. Gusto ko ring malaman kung anong gagawin niyo kung kayo ang nasa sitwasyon ko. Gusto mo bang malaman kung anong nangyari matapos umuwi ng asawa ko at naiintriga ka ba sa mangyayari? Pakinggan mo itong kwento ko hanggang dulo. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Lorelai Veneracion. Isa ako sa mga tagapakinig ng channel nyo at gusto ko rin sanang ibahagi dito ang karanasan namin ng asawa kong si James. Pareho kaming negosyante at dati ay bumili kami ng resort sa isang isla na itago na lang natin sa pangalang Isla Reta. Nakipagsapalaran kami doon at umasang makakapagsimula ng magandang buhay. Pero wala kaming kaalam-alam na ang lugar na yun pala ang susubok sa katatagan naming mag-asawa. At kahit 5 taon nang nakalipas, sariwa pa rin sa alaala ko ang mga nakakakilabot na pangyayari na hindi namin kailanman malilimutan. Honey, excited na akong makita ang resort. Tingnan mo ang view dito, oh. Naku, sobrang ganda. Kuhanan mo nga ako ng litrato. Kanina ka pa kuha ng picture, Han. Kumapit ka nga dyan, baka mahulog ka sa bangka. Ito naman, oh. Minsan nga lang ako mag-picture eh. Nagre-reklamo ka pa. Dali na, kuhanan mo na ako. Oo na, ikaw na masusunod, madam. Mag-posing ka na dyan. Gandaan mo kuha, ah. Ipopost ko yan sa mga social media ko. Makalipas ang ilang minutong nakasakay kami ng bangka, nakarating na kami sa lugar. Pareho kaming namangha ng asawa ko sa ganda ng tanawin at sa lawak ng karagatan. Sa sobrang linaw ng tubig, nakikita namin ang mga isda sa ilalim na malayang lumalangoy. Ramdam din namin ang preskong hangin na tinatangay ang mahaba kong buhok. Halos mapuno talaga ang cellphone ko sa kaliwat ka ng pagkuha ng larawan, habang si James naman ay napapagod na sa panguutos ko. Nakunan ako ng litrato. Pero sa likod ng kakulitan ko, dama ko ang saya ng muling pagsasama namin matapos ang 4 na taong pagkakalayo. At natupad pa ang pangarap kong makita ang resort na gusto kong bilhin naming dalawa. Honey, nandito na tayo. Lorelai, magdahan-dahan ka naman sa pagbaba. Nag-iingat naman ako, Han. At ba't papugnutin mo ngayon, ha? Mukhang napipilitin ka lang sumama sa akin eh. Wala akong sinabing ganyan, Han. Nag-aalala lang ako kasi sobrang likot mo. Para kang inasin ng bulate. Talaga? So gusto mo maging robot na lang ako? O sige, hindi na ako kikilos at magsasalita. Bahala ka dyan. Oh, ayan na naman siya, oh. Magtatampo. O siya, nandito na tayo. Gosh! Ang ganda naman ng buhangin. Sobrang linis, oh. Pero teka, saan ba bandang resort? Magtanong kaya tayo doon sa ale. Pagbaba namin sa bangka, nagtanong kami sa mga taong naroon kung saan banda ang resort. May nagturo naman sa amin ng direksyon at sinabing kailangan naming sumakay ng tricycle para marating ang dulo ng isla.
Sa wakas ay narating namin ang resort at naglakad-lakad kami ni James papalapit doon. Napapalibutan naman ito ng mga punong niyog at ng mga kubong halos gawa sa kawayan at nipa. Sobrang tahimik din ang paligid at halatang matagal nang inabandona dahil sa dami ng kalat. Hindi ito kagaya ng mga modernong resort na inaasahan ng asawa ko kaya pansin kong pagkadismaya sa mukha niya. Han, eto na yun. Ha? Sigurado ka ba dito, Han? Ba't parang mukhang binagyo ang lugar na to? Sigurado ako, James. Mukhang magulo nga pero ano ka ba? Linis lang ang kailangan nito tsaka konting ayos. Magiging vintage vibes din ang itsura nitong resort. Lorelai, teka lang. Hindi naman ganito yung nakita ko sa picture ah. Sobrang layo oh. Baka mamaya scam pala to. Nagsasayang lang tayo ng oras. O hindi to scam, James, no? Ito talaga yung area. Sadyang magulo lang tingnan kasi matagal ngang inabandona ng may-ari. Ba't pa ayaw mo maniwala sa akin? Naninigurado lang ako, Han. Ayoko mapasubo tayo sa bagay na wala tayong mapapala. Hindi ka pa rin ba natuto sa mga nangyari noon? Ilang milyon yung nawala sa atin dahil nagtiwala tayo sa maling tao. Alam ko naman yun, James. Pero this time, magtiwala ka naman sa akin, no? Hindi ako nagdidesisyon ng padalos-dalos, okay? Alam kong ginagawa ko. Tsaka hindi naman ako baliw para sumunggab na lang ng basta-basta. Ni-research ko ng magandang oportunidad ang magtayo ng resort dito sa Isla Reta. Tumingin ka nga sa paligid mo. Sobrang ganda ng tanawin, oh. Sigurado akong may mga taong dadayo dito kapag binuhay at pinaganda natin ang resort. Gets ko na ang plano mo, Lorelai. Pero kailangan din natin makasiguro para hindi tayo magsisimaya-maya. At isa pa, kaya ba nating ayusin ang lahat ng sira sa buong resort na to? Nasa labas pa lang kami ng resort noon pero nagkaroon agad kami ng alitan ni James sa mga bagay-bagay. Pareho kaming ayaw na magpatalo. Bago pa kami magkasagutan, may sumulpot na matandang babae na nakasuot ng puting bestida at pulang bota. Ay, pasensya na kung naistorbo kong pag-uusap niyong dalawa. Pero kayo ba ang mag-asawang gustong bumili ng resort? Ah, opo manang. Kami nga po. Kararating lang po namin ang asawa ko dito. Ako nga po pala si Lorelai at ito naman po si James. Magandang araw. Ay, natutuwa akong makilala kayo, ma'am, sir. Ako naman si Joanne. Dati akong groundskeeper ng resort noon, pero dahil nagsara na, nawalan na ako ng trabaho. At nag-aalaga na lang ng mga pato. Tawagan niyo na lang po kami sa pangalan namin, Manang Joanne. Matanong ko lang po pala kung bakit pa nagsara tong resort. Ako, mahabang kwento. Pero kung gusto niyong malaman, hali kayo. Sumama kayo sa akin. Dadalhin ko kayo sa may-ari nitong resort. Sumunod naman kami ni James sa kanya habang naglalakad sa maputik na daan. Napadpad kami malapit sa isang pampang kung saan may isang maliit na bakanteng lote at nakita namin ng isang babaeng medyo maskulado ang pangangatawan na nagbubungkal ng lupa. May itatayo po bang establishmento dito? Wala naman, ma'am. Nagbubungka lang ng lupa ang kapitbahay naming tomboy na si Kulot. Pero wag niyo na lang siyang pansinin. Ano po bang binubungkal niya dyan? Ewan ko sa kanya. Naghahanap ko noon ng ginto. Pero 5 taon nang lumipas simula nang dumating siya rito. Wala pa rin naman siyang nahanap. Ewan ko ba kung saan galing ang istoryang may nakabaong ginto rito? Ginto? Aba, treasure hunter pala ang kapitbahay niyo ah. Balitaan niyo sana tayo kung may mahanap siya. Nagkatinginan kami ni James at nagkibit balikat. Nagpatuloy kaming lumapit sa malaking bahay at doon nakita namin ang matandang lalaki na nakaupo sa balkonahe habang may hawak na tungkod. May pagkasingkit ang mga mata nito, saka may maputlang kutis, marahil dulot ng katandaan. Mang Saldi! Nandito ng mga buyer ng resort mo! Ay, naandyan na pala kayo. Abay, pasensya na kung hindi ko kayo sinalubong sa kanto. Ako pala si Saldi, ang owner ng resort na ito. Pasensya na talaga kung nadatnan ninyong magulo ang paligid. Nako, ayos lang po Mang Zaldi. Naiintindihan po namin. Opo, Magsaldi.
Pero gusto lang namin munang malaman kung ano ang kondisyon ng resort bago namin bilhin. Walang problema, sir. Pwede natin pag-usapan ang lahat ng bagay tungkol sa resort. O kaya maupo muna kayo dyan, ha? Joan, pakibilahan sana sila ng pandesal at timplahan ng kape. Naku, wag na po, Mang Zaldi. Kumain na po kami kanina. Salamat na lang po. Sige. Mabuti naman kung ganun. Umupo kami sa balkonahe at doon nagsimula kaming magdiskusyon. Kita ko sa mukha ni James na medyo nag-aalangan pa rin siya sa pagbili ng resort. Pero hindi siya makatanggi dahil pinandilatan ko siya ng mata. Nakikita ko magandang kinatitirikan ng resort. Napapalibutan ng niyog tsaka may malaki pang balon sa labas. Tingin ko may potential ito na maging tourist spot dahil sa ganda ng view. Dati talagang sikat na tourist spot ang resort ko noong dekada 90. Marami ring dumadayo na foreigners doon tuwing bakasyon. Ay, kay gandang balikan ang mga ala-alang yon. Bakit niyo po pala pinasar ang resort, Mang Saldi? Kung gano'n nakasikat ito sa mga turista, ano bang naging problema? Wala namang naging problema sa resort. Sadyang nahirapan lang akong patakbuhin to. Mag-isa lang ako mula nang mamatay ang asawa ko. Mahirap kasing magtayo ng negosyo kung mag-isa ka lang. At saka, nanghina ako pagkawala ng asawa ko. Kaya nawalan ako ng gana na lumaban sa buhay. Pasensya na po, Mang Zaldi. Nakakalungkot naman pong marinig yung kwento niyo. Tsaka naiintindihan ko po talaga yung pakiramdam na mapag-isa. Sobrang hirap po talaga kapag walang sumusuporta sa'yo. Nagdrama-dramahan ako sa harapan ng asawa ko para usigin ang konsensya niya na huwag tanggihan ang kagustuhan kong bilhin ng resort. Nakita kong napailing siya at walang magawa kundi pumayag na rin na bilhin ito. Tungkol po pala sa presyo, Mang Saldi. Kumpirmado ba na 100,000 ang benta niyo dito? Oo, James. Yun ang presyo ko pero dahil naman ramdam kong mabait kayo mag-asawa, ayos lang kahit magbigay muna kayo ng half down payment at pwedeng hulugan ang kalahati sa 1 taon. At saka gusto kong makatipid din kayo at magpapaayos pa kayo ng mga nasirang cottage. Naku, talaga po. Naku, grabe. Ang bait niyo naman po. Salamat po, Mang Zaldi. Desidido po talaga kaming bilhin ng resort. Salamat po, Mang Saldi. Tatanggipin ko tong alok nyo. Sobrang laking tulong nito sa aming mag-asawa. Tsaka handa din kami magbayad ng down payment ngayon. Ay mabuti kung gano'n. Mas magiging mabilis ang pag-asikaso ng papeles at pwede nyo na rin simulan ang pagpapaayos ng resort. Huwag kayong mag-alala, Mang Zaldi. Basic na lang sa amin ni James sa magkumpuni. Sigurado ako hindi matatagalan ng pagbubukas namin ng resort. Mabilis lang ang naging kasunduan namin sa pagbili ng resort. Mas lalo akong natuwa nang walang naging pagtutol si James, lalo pat nagustuhan niya ang alok ni Mang Zaldi. Kaya pagkatapos ng usapan, pumasok kami sa loob ng resort para silipin ang bawat sulok ng lugar. Doon pa lang, nagsimula na kaming magplano ni James kung ano ang mga pwedeng ayusin at gawing proyekto para muling mabuhay ang resort. Honey, tama na muna yan. Bumaba ka muna at kumain ng tanghalian. Alam kong gutom ka na. Salamat, Han. Kumukulo na nga ang tiyan ko sa gutom eh. Mamayang hapon mo na lang ipagpatuloy ang pag-aayos sa bubong. Tirik na tirik ang araw ngayon o baka may heat stroke ka pa dyan. Oo nga. Mamaya ko na lang tatapusin. Kailangan ko kasi ayusin ang butas doon sa bubong nitong bungalow. Mahirap kung umulan. Mababasa tayo sa loob. Sus! Sobrang hands-on talaga ng asawa kong umaayaw pa sa simula. O diba? Sabi ko sa iyo sobrang ganda nitong resort. Ay, sorry na, Han. Kung nagduda ako sa plano mo. Pero ngayon, nakikita ko na talaga may patutunguhan talaga to. Kaya sa ngayon, kailangan muna nating ayusin ang lahat. Lalo na sa takbo ng operasyon ng negosyo. Halos hindi na namin namalayan kung paanong ang lumang resort ay unti-unting nabuhay muli sa pangalan
na pinag-isipan namin ni James, ang Tilamsik Sunshore. Mula sa pag-aayos ng mga kubo, paglalagay ng bagong pintura, hanggang sa pagde-decorate ng bawat sulok, halos lahat ay ginawa namin ng magkasama. Pagkaraan ng ilang linggo, naghahanda na kami para sa soft opening, kaya sobrang excited kami. Pero kinagabihan nun, habang nagpapahinga kami ni James sa balkonahe para mag-relax, nakita namin ang kapitbahay naming si Kulot na nagbubungkal ng lupa. Honey, tingnan mo nga si Kulot. Kaninang umaga pa yan nagbubungkal sa tapat natin. Nalaman niya raw kasing may nakatagong ginto sa mga lupain dito. Sa palagay mo, totoo kaya yun? Dahil kung oo, abay magsisimula na rin ako magbungkal at baka ito pa ang ikayaman natin. Ginto? Mm. Saan naman niya nakuha ang balitang yon? Baka naman kwentong barbero lang. Nagpapaniwala ka naman agad. Balita ko nga kay Manang Joanne, dati raw sementeryo itong isla. Baka imbis na ginto, bunguat ka lang sa iyong muhukay mo rito. Teka, Han, mukhang nakahanap na si Kulot ng gold treasure, Tingnan mo. Tingnan mo, Han, Ha? May nilalabas na siyang baul doon sa hukay, Kaya lang, ba't parang ang laki naman yata? Oo nga. Pansin ko ang iba rin ng hugis. Tsaka, Ha? bakit para may umaloy hatang babahong amoy sa hangin? Mukhang hindi yata baul ang nahukay ni Kulot, Han. Teka, kabaong yan, ha? Oo nga no. Bangkay nga ang nahukay niya. Hindi ginto. Pareho kaming nangilabot ni James habang pinanonood si Kulot na binubuksan ng kabaong ng dahan-dahan. Kita namin ang maingat na pag-angat niya ng takip. Parang natatakot din siya sa maaaring laman. Nang tuluyan ng mabuksan, napansin namin ang naging reaksyon ni Kulot. Nanlaki ang mga mata niya. Muntik niya ring mabitiwan ng takip at umatras siya ng isang hakbang. Kaninong bangkay kayang nahukay niya? Malay ko ba, Han? Hindi naman tayo taga rito. Tsaka kung nakahukay siya ng libingan dito, ibig sabihin totoo talaga dati itong sementeryo. Oo nga no. Posible kayang may nagmumulto sa paligid dito? Hindi naman nakakatakot ang mga patay. Pero alam mo ba, Han? May sinabi ang lolo ko dati. Sinabi niya, kapag ginambala mo ang katawan ng patay, may posibilidad na magparandom yun. James, ano ba? Tigilan mo nga ako. Ano kung may nakabaon na patay dito sa kinatatayuan natin? Tapos nasa likod mo na pala siya. James! Ang dali mo talagang takutin, Han. Nanginginig ka na riyan, Buisit ka talaga Umayos ka kung ayaw mong ilibing kitang buhay. Habang nagtatakutan kami, narinig naman namin sa labas ang boses ni Mang Zaldi kaya sumilip kami ulit sa bintana. Doon nakita namin ang matanda na nakasilong sa payong habang sinisita si Kulot. Kulot, ano na namang kalukuhan niyang ginagawa mo, ha? Hindi ba't sinabihan na kitang huwag magbungkal ng lupa? Malapit dito, lalo na kung hindi mo pag-aari. Paulit-ulit na kitang pinagsabihan. Umalis ka na dyan bago ka pa mapahamak. Mang Zaldi, may nahukay akong bangkay. Pero bakit hindi pa siya naaagnas? Manahimik ka, Kulot. Huwag ka magsasalita ng kung ano-ano. Hindi mo alam ang pinakikalaman mo dito. Pero Mang Zaldi, ang buhay pa yatang nasa loob. Tumigil ka na at mabuti pang umalis ka na. Nakita naming umalis si Kulot na nanginginig sa takot habang naiwan si Mang Zaldi na nakatayo sa harap ng hukay at nakatitig ng matagal sa kabaong. Nanatili kaming nakasilip ni James mula sa bintana, parehong naguguluhan sa narinig namin. Narinig mo yung sinabi ni Kulot, Han? Sabi niya mukhang buhay pa raw yung nasa loob. Hindi masyado. Mas matalas ang pandinig mo kesa sa akin Ano naman kayang gagawin ni Mang Zaldi? Bakit parang alam niya kung ano yung nahukay? Pansin ko nga rin. Baka siguro dyan inilibing ang asawa niya. Ay siguro nga. Kasi pansin ko rin.
Laging pinagkagalitan ni Mang Saldi ang si Kulot pag nagbubungkal malapit sa lupain dito. Wala talagang respeto si Kulot. Kahit saan-saang lupa na lang siya nagbubungkal. Hindi na ako magtataka kung damputin yan balang araw. Matapos naming panoorin sina Kulot at Mang Zaldi na magtalo sa labas, napagpasyahan naman namin ni James na magpahinga na nung gabing yon at hindi na mga alam tungkol sa bagay na yon. Lumipas ang ilang araw. Nagpunta kami ni James ng palengke para mamigay ng mga flyer tungkol sa resort namin. Miss, iniimbitahan sana namin kayo sa soft opening ng Tilamsik Sunshore Resort ngayong linggo. Sana makapunta kayo. Oo, may discounted po kami. Promise, magugustuhan niyo to. Ay, Miss, flyer lang po oh. Han, bakit parang umiiwas sila sa atin? Kahit flyer, ayaw tanggapin. Ewan ko nga, Han. Parang ayaw talaga nilang lumapit sa atin. Na para bang may sakit tayong nakakahawa. Wala ni isang pumansin sa amin. Pero hindi kami agad na sumuko. Kaso kahit saan kami magpunta, wala talagang tumatanggap sa imbitasyon namin. Doon unti-unting kumirot ang dibdib ko. Parang biglang bumalik ang alaala ng mga araw noon sa Maynila kung saan halos magmakaawa kami ni James para lang bilhin ng tao ang mga produkto namin. Para lang makabawi mula sa pagkalugi. Lorelai, ayos lang yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Alam ko, Han. Pero bakit pang lupit ng muto sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama. Gusto lang naman nating makaahon. Gusto ko lang din na makapagsimula tayo ng bagong buhay na magkasama. Han, mahirap talaga magsimula ulit. Pero hindi ibig sabihin ganito palagi. Random kong papabor din ang panahon sa atin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot. Pagsubok lang to. Tumingala ako kay James at binigyan niya ako ng isang ngiti. Yung ngiting nagsasabing, kakayanin namin ang lahat kahit ilang beses pa kaming mabigo. Han! Ayun pala si Kulot oh. Tara, lapitan natin. Ay. Kulot! Hello! Kami nga pala yung kapitbahay mo, yung nakatira dyan sa resort. Ah, oo. Namumukaan ko nga kayo. Kakilala din kayo ni Manang Joan, di ba? Pasensya na pala pero gusto ko sana magtanong. Hindi kasi namin maintindihan kung bakit kami iniiwasan ng mga tao rito. Bakit parang ayaw nilang pumunta sa resort namin? Ay nako, hindi ba kayo sinabihan ni Manang Joan? Tungkol saan? Kasi yung dating resort ni Saldi, kinatatakutan niya ng mga tao dito. May mga kwento kasi noon na ang mga turistang bumibisita dyan ay bigla na lang nawawala. Sabi nila, may aswang daw na kumukuha. Pero chismis lang yun ah. Maraming mga lumang kwentong katatakutan para may mapag-usapan ng mga tao. Tsaka alam niyo na, panakot sa mga bata. So, wala talagang totoong nangyari? Wala talaga akong alam eh. Tayo lang din ako dito. Nakarating ako sa isla 5 taon nang nakakaraan. Pero huwag kayong mag-alala. Pupunta ako sa soft opening nyo. May libreng pagkain ba dyan? Sure. Sa linggo kami magbubukas, Kulot. Aasahan ka namin ha. Sige, sisipot ako. Malay niyo maging suki niyo ako. Kulot? Teka lang. Kagabi kasi nakita ka namin naguhukay sa tapat ng resort. Gusto ko lang sanang itanong kung ano yung nahukay mo. Yun ba? Wala yun. Tsaka, aalis na pala ako. May kailangan pa akong asikasuhin sa bahay. Bakit parang natatakot siya magsabi? Oo nga eh. Bakit parang ayaw sabihin kung anong nakita niya kagabi? Ang weird. Matapos naming maglibot at mamili saglit sa palengke, sumakay ulit kami ng tricycle pa uwi dahil medyo may kalayuan ng distansya ng resort sa palengke. Kahit malungkot ako nung mga oras na yon, may kung anong gaan sa dibdib ko habang nakikita si James na nag-a-adjust na sa bago naming buhay. Pero pagdating namin, parang biglang tumaas ang presyon ng dugo ko nang makita ang isang pamilyar na babae.
Hi, James. Hi, Lorelai. Long time no see. Anong ginagawa mo dito, Sarah? James, ikaw bang nag-imbita dito sa kanya? Lorelai, wala akong kinalaman sa pagpunta niya dito. Hindi ko siya inimbita. Relax lang, Lorelai. Hindi ako multo para katakutan mo. Coincidence lang naman na nagkita ulit tayo. Gusto ko lang na magbakasyon dito sa isla. Tapos nakita ko yung flyer ninyo. Na-curious ako. So naisipan kong silipin ang lugar. In fairness sobrang aesthetic ng vibes dito. I love it. Coincidence mo mukha mo. Muntik mo nang sirain ang relasyon namin ni James. Kaya wag mo akong uutuin, talagang sinusundan mo lang kami. Ang harsh mo talaga, Lorelai. Ang lit kaya ng mundo. At mas lalo na nitong isla. Kaya hindi may iwasang magkita-kita tayo sa isang lugar. Sarah, ano ba talagang ginagawa mo dito? Okay, fine. Sasabihin ko ng dahilan kung bakit ako nandito. May offer kasi sana ako sa inyo. Isang business proposal. Gusto ko mag-open ng resto bar dito sa resort ninyo. Para mas maraming turistang ma-attract. Win-win situation, di ba? Ano na namang pakulo yan, Sarah? Tingin mo magtitiwala ako sa'yo matapos ang lahat ng ginawa mo sa amin? Wala akong masamang plano, Lorelai. Gusto ko lang magnegosyo at tumulong kung sakali. Pero kung ayaw mo, okay, sige, aalis na lang ako. Simple lang naman, di ba? Han, teka muna. Hindi ba naghahanap tayo ng kasosyo? Oh, Baka ito na yung chance natin para mapalago agad ang resort. ganon. Si Sarah, yung ex mong desperada. Yan talaga ng tingin mo makakatulong, ha? Hindi mo ba naiisip na baka sinasadya niya to para makalapit uli sa'yo? Para guluhin na naman tayo? Lorelai, tama na. Tama na. Sobra ka na sa pang-aakusa mo sa akin. Hindi lahat ng kilos niya ay tungkol sa akin. At hindi lahat ng babaeng umiikot sa utak mo ay may masamang pakay. So ano? Ako ba talaga ang mali ngayon? Sino bang muntik niyang sirain noon, James? Tayo! Kaya ngayon, ikaw pa mismong gusto magdala sa kanya rito? Hindi ko siya dinala dito, Lorelai. Sinasabi ko lang na kailangan natin ng tulong. Wala tayong investors ngayon. Mahirap kumilos ng mag-isa. Pero imbes na tingnan mo yung oportunidad, inuuna mo yung galit mo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman nang muling sumulpot si Sarah na halos nagpaguho sa relasyon naming mag-asawa noon pa. Malaki pa rin ang galit ko sa kanya, lalo't muntik niya na kaming paghiwalayin ni James dahil sa mga kasinungalingan niya. At ngayong bigla siyang nagpakita sa mismong resort na pinaghihirapan namin, parang isang dagok na hindi ko inaasahang darating. Hindi pa man nga nagsisimula ang soft opening, ramdam ko nang may bagong unos na unti-unting nabubuo. At sa bawat hakbang niya palapit sa amin, napapaisip ako kung resort ba talaga ang binuksan namin o kung may ibang pinto kaming nabuksan patungo sa kapahamakan. Oh, Lorelai, handa na ba kayo sa pagbubukas ng resort? Siguro nga handa na ho kami, Manang Joanne. Ano po ba sa tingin niyo? Ay, tingin ko nga sobrang handa na kayo. Grabe ang iginanda ng resort. Sobrang layo sa dati nitong lagay na parang dinaanan ng bagyo. Pero bakit parang hindi ka naman masaya, Lorelai? Pansin ko kasi na parang malalim ang iniisip mo. Naku, wala naman po, Manang. Sadyang kinakabahan lang din po ako sa soft opening. Nag-aalala kung may pupunta pa o wala. Sus, Lorelai, huwag ka nang mahiyang magchika sa akin. Nakita ko kahapon na may lumabas na babae sa resort. At pansin kong mukhang masama ang reaksyon ng mukha nun. Kaaway mo ba yon? Aba, ang talas din pala ng pagkamarites niyo, Manang Joanne. Hindi ko pa nga nakikwento pero alam niyo na. Lorelai, matanda na ako. Pero hindi naman ako magpapahuli sa mga chismis. Kaya magsabi ka na, para namang hindi tayo magkumari. Sige na nga ho. So, heto nga. Yung ex ng asawa ko na si Sarah, bumalik na naman sa buhay namin para manggulo. At ang mas kinaiinisan ko, gusto pa nitong magtayo ng negosyo dito sa resort? Kapal na mukha, diba? Ay bruha din palang babaeng yon. Sa dinami-daming lugar dito pa sa inyo napadpad. Nako, gusto lang niya na ahasin ulit ang mister mo. Kung ako sa'yo, dapat binudburan mo na ng asin ang lintang yon para hindi na makadikit pa kay James.
Subukan niya lang talaga ulit. Baka mapatay ko siya. Pero yun nga, Manang. Pinag-awayan namin ni James yung offer ni Sarah kasi nga, naghahanap kami ng mga business partners na pwedeng mabukas ng negosyo rito. Kaso nga hirap kami makakuha ng deal. Mahirap nga rin naman kung usaping negosyo. Maraming kailangang isaalang-alang. Pero mas mahirap naman kung sumugal ka sa taong hindi mo dapat pagkatiwalaan. Kaya tama lang na pinaalis mo siya. Pero Manang Joanne, nagigilty lang ako sa sinabi ko sa asawa ko. Inakusahan ko kasi siyang dinalang babaeng yun dito kaya sumama ang loob niya. Ay sus, normal lang ang naging reaksyon mo. Pero madadala mo naman sa lambing yung mister mo. Noong araw na yon, nagwawalis ako sa bakuran ng resort para makapag-isip-isip. Pero nang makapagkwentuhan kami ni Manang Joan, naging magaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Napansin ko naman na walang masyadong ginagawa si Manang Joan maliban sa pag-aalaga niya ng mga pato. Kaya may naisipan akong trabaho na ialok sa kanya. Manang, gusto niyo po ba magtrabaho dito? Pwede kitang i-hire as groundskeeper. Simple lang naman ang trabaho niyo. Ang panatilihin ng kalinisan sa lugar. Ay talaga? Kung seryoso ka, tatanggapin ko agad. Ang tagal ko na naghahanap ng trabaho, Lorelai. Maganda nga kung bumalik ako sa resort. Pero sa pangangalaga niyong mag-asawa. Seryoso po ako, Manang. Ikaw ang gusto kong kunin kasi alam kong mapagkakatiwalaan kayo. Salamat naman kung ganon. Tinatanggap ko ang trabaho at walang problema. Kahit magsimula agad ako ngayong araw. Nga pala, Manang Joanne. May itatanong sana ako tungkol kay Kulot. Noong nakaraang gabi kasi nakita namin siyang may nahukay na kabaong. May alam po ba kayo doon? Ay, hindi ko nakita. Pero hindi na ako magtataka pa kung anong nahukay niya dito. Sinabi ko na di bang dating sementeryo ang lugar na to? May nagpaparamdam po ba dito na multo? Paano kung sabihin ko sa yung meron? Manang naman. Pero seryoso, meron ba? Mukhang may hindi pa ako nakukwento sa'yo, Lorelai. Ano naman po yun? Tungkol sa nakaraan ng resort. Doon kasing buhay pang asawa ni Saldi. Dalawa sila noon na nagpapatakbo nito. Kaso may mga usap-usapan na nawawala ang mga dayong turista. At totoo bang may mga nawawala? Oo, may mga nawala nga. Pero sa tingin ko, baka nalunod lang sa dagat at tinangay ng malalaking alon. Pero ang sinisi noon ay sina Saldi at ang asawa niyang si Juday. Tsaka, hindi ko na tuloy maalala. Parang nagkaka-Alzheimer's na yata ako. Pero bakit naman po sila sinisisi? Kasi may mga usap-usapan na may lahi raw na aswang ang asawa ni Saldi. Aswang? Ano bang pinag-uusapan ninyo dyan? Ay, Diyos ko naman, Saldi, nagulat naman ako sa biglang pagsulpot mo. Magugulatin ka talaga, Joan. Napadaan lang ako dito para tingnan sana ang resort at magpahangin na rin sa dalampasigan. Pwede naman po kayong sumilip sa loob kahit kailan nyo gusto, Mang Zaldi. Naputol ang pag-uusap namin ni Manang Joan noon sa pagsulpot ni Mang Zaldi. Kaya hindi ko na nalaman ang tungkol sa sinasabi niyang aswang. Mahilig pa naman ako sa mga ganong klaseng kwento. Pero dahil wala na rin akong oras at may mga kailangan pa akong asikasuhin sa loob, ay iniwan ko na muna siya. Pagbalik ko naman ay nakita ko si James na nakasampa sa bangko habang nilalagay ang bagong bombilya sa veranda. Tapos ka na ba magwalis sa labas? Yes, Han. Siya nga pala. Kinuha ko si Manang Joanne bilang groundskeeper natin sa resort. Kita ko kasi mahilig siya maglinis kaya tingin ko makakatulong siya sa atin. Wala namang problema. Tingin ko magandang ideya yan. Tsaka, Han, hindi ka ba galit sa akin? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nasigawan kita kagabi. Gusto ko sana mag-sorry dahil sa ginawa ko. Han, okay lang. Ako rin ang may mali. Hindi ko dapat sinadjust na isama pa yung babaeng yun sa negosyo natin. Alam kong nakakasakit yun para sa'yo, kaya ako ang dapat na humingi ng tawad. Okay lang din, Han. Pero nakapag-isip-isip ako. Alam mo, may punto ka rin naman eh. Ang hirap makahanap ng investors ngayon. Tsaka kung wala man lang makainan o mapuntahan ng mga turista sa loob ng resort,
siguradong mabubore sila. Business-wise, talo tayo. Kaya kung si Sarah ang may kakayahang magtayo ng resto bar at makakadagdag siya sa attraction ng lugar, ayos lang sa akin kunin natin siya. Ang mahalaga naman, gumanda yung takbo ng resort. Lorelai, hindi naman kita pinipilit. Kung hindi ka komportable, hindi natin gagawin yon. James, sabi ko nga okay lang. Sobrang OA at overthinker ko lang kasi. Tsaka, mas kailangan natin to. Lalo na nitong resort. At siguro dapat matuto na rin akong isang tabi yung mga away natin. Nagitla kami ni James sa tunog na nagmula sa loob ng bungalow. Pumasok kami doon para tingnan kung anong nangyari. Tumambad sa amin ang nabasag na picture frame sa sahig. Noong nakita ko yung nabasag na frame, parang may kung anong bigat akong naramdaman sa dibdib. Pero hindi ko na masyadong pinansin pa. Dahil tingin ko, wala namang kahulugan ang pagkabasag ng larawan naming mag-asawa. Nang makapagdesisyon na kami ni James para sa itatayong resto bar, gumawa kami ng paraan para makontak si Sarah. Hindi pa naman siya nakakalabas sa isla kaya sinabi niya sa amin na babalik siya sa resort. Sinong hinihintay nyo, Lorelai? Yung magiging business partner namin ni James. Si Sarah po. Ano? Di ba't ayaw mo sa kanya? Naubusan na kasi ako ng option, Manang Joanne. Pero huwag kayong mag-alala. Bantay sarado sa akin yung mister ko. Tutulungan din kitang magbantay. Akong bahala sa bruhang yan. Ayan na pala si Sarah. Tarahan, salubungin natin. Hello, lovebirds. I'm back. Welcome back sa resort namin, Sarah. Masaya akong bumalik ka. Mukhang saya-saya mo nga. Magandang hapon, Sarah. Salamat at hindi mo tinanggihan ang alok namin ni Lorelai. You're welcome, James. Siyempre, you guys need my help. Hindi ko naman magagawang iwasan kayo. Sa pagdating ni Sarah, dinala namin siya ni James sa beachfront para doon na mag-usap. Nakalatag na rin sa mesa ang mga papeles na pipirmahan para walang magiging problema. So, clear na ba tayo dito? Basta akong bahala sa magiging design ng resto bar ko. Tulungan niyo lang ako sa permit ng business ko. Sure, walang problema. Smooth lang din ang deal natin. Kaya nga, sa ngayon kailangan lang nating siguruhin na maihanda na ang lahat bago ang soft opening. Ano sa tingin mo, Han? Kakayanin kaya ng resto bar ni Sarah na makaabot sa linggo kahit temporary bar counter lang? I think pwede na yun habang ginagawa pa yung full resto bar. May 3 araw pa naman kaya maganda if magsisimula na tayo within this day. Ang hanso niyo talagang dalawa, no? Nakakamangha. Kaya hindi ako magsisising nakipag-partnership ako sa inyo. Siyempre, kaming dalawa lang meron ng isa't isa. Alangan namang kung tatamad-tamad kami, edi pareho kaming lulubog. At ngayon kasama niyo ulit ako. Sana huwag kayong ma-awkward sa akin, ah. I know, hindi naging magandang sama natin before. Pero I hope na hindi yun magiging problema sa work natin. Let's be professional. Alam ko, Sarah, kaya pasensya na sa mga nangyari. Aminado ako naging harsh din ako sa'yo. Basta negosyo lang at sana nga wala na tayong pag-aawayan. Mas maganda kung maging mas maayos na ang relasyon nating 3. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman aagawin sa'yo si James. May afam ako, no? Mas matangkad at mas malaki yung ano. Nang sumapit na ang araw ng soft opening, hindi namin inaasahan na may mga dumagsang turista sa resort. Hindi ganun kadami pero sapat na ang bilang para mapuno ang cottages namin. Di ako makapaniwala na may pupunta pala. Akala ko lalangawin na tayo. Ay, ako rin, Han. Pero sinabi ko di ba sa'yo na walang imposible? Ay, nakakatawa ng puso ang pagdating nila. Alam mo, hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko ngayon. Parang gusto ko na lang umiyak. Ikaw ay talaga. Halika na. Kakain muna tayo ng tanghalian. Oy! Kumain na kayong dalawa. Samahan niyo ako dito. Wow! Nakakatakam naman mga sinugba mo, kulot. Sakto, gutom na rin ako. Ako na ang bahala sa sinugba mo, kulot. Maupo na kayo ni Sarah. Doon kayo. Samahan niyo si Lorelai na kumain. Ay, mamaya na ako, James. Ano ka ba? May mga customers pa ako dito.
Sa loob ng ilang araw na nakasama namin si Sarah, pansin kong maayos naman ang pakikitungo niya sa amin. Hindi katulad noon na panay ang pagpapapansin niya sa asawa ko. Tingin ko, natuto na rin siya sa mga pagkakamali niya kaya hindi na ako naging paranoid sa tuwing nag-uusap sila ni James. Pero mismong asawa ko na rin naman ang dumidistansya sa kanya. Hoy, Lorelai, ba't ba hinahayaan mo silang dalawa lang ang mag-usap? Baka mamaya palihim na pala niyang inaahas si James. Huwag kang magpakampante. Manang, kumalma ka nga. Parang mas daig mo pa akong mag-overthink eh. Hay nako, Lorelai. Hihintayin mo pa bang maulit ang ginawa niya sa inyo? Huwag ka pa rin magtiwala sa ahas. Kahit anong oras, kaya niyang manuklaw. Hindi naman sa kampante ako, Manang. Sadyang tiniruan ko lang ang puso kong magtiwala sa asawa ko. Kasi pinagkatiwalaan niya rin ako dito sa plano kong magtayo ng resort. At kung subukan man ni Sarang sirain kami, hinding-hindi pa rin siya mananalo. Excuse me? Uy, Sarah, okay ka lang ba? Han, napaano si Sarah? Ewan ko, Han. Bigla na lang daw siyang nahilo eh. Ganun ba? Teka, sasamahan ko lang siya. Sinundan ko si Sarah sa banyo at doon narinig ko ang pagsusuka niya. Paglabas niya, nakita kong sobrang putla at pinagpapawisan siya. Halos matumba na siya pero buti na lang nasa loko. Sarah, mukhang asama ng pakiramdam mo ha. Magpahinga ka muna. Hindi, okay lang ako. Babalik na ako sa resto bar. Sarah, please. Ako na muna ang bahala doon. Bumalik ka na muna sa kwarto mo at magpahinga. Ayoko may mangyari pa sa'yo masama. Pero bakit ka pa nagsusuka? Ano bang nakain mo? Actually, wala pa ako masyadong kinakain eh. Siguro nasusuka ako sa gutom. Gusto ko kasing mag-diet. Feeling ko tumataba na ako. Pasensya na sa abala ha. Ano ka ba namang babae ka? Gusto mo bang magka-ulcer? Kumain ka na nga. Kanina ka pa namin inaalo kumain tapos puro katanggi. Wala akong napansing kakaiba kay Sarah noon. Dahil wala rin naman akong dahilan para pagdudahan siya kaya tinuon ko na lang ang atensyon ko sa trabaho. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpatuloy ang operasyon ng resort at unti-unti din itong nagiging kilala. Halos araw-araw may bisita. Sa tingin ko nga, umaayon na sa amin ang tadhana. Pero hindi ko inaasahan na haharap pa pala ako sa isang bagay na hindi ko kayang iproseso. James, buntis ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano naman kung buntis ka? At bakit mo sinasabi yan sa akin? James, tingin ko, ikaw ang ama. Ano? Nababaliw ko na ba? Walang nangyari sa atin. Kaya wag mo akong dinadamay sa problema mo. James, please. Wag mo naman akong talikuran. Nakalimutan mo na ba yung gabi nag-inuman tayo? Tumigil ka na nga sa kabaliwan mo, Sarah. Sa dami mong lalaki, baka nalilito ka na. At ngayon, gusto mo akong sirain ulit sa asawa ko? Nasa labas ako ng pinto habang nakikinig sa pag-uusap nilang dalawa. Halos pumintig ang tenga ko sa mga narinig ko at hindi ko na nakayanan kaya pumasok ako sa loob. Ano tong naririnig ko? Lorelai, makinig ka. Sinisiraan na naman ako ng babaeng ito. Hindi! Lorelai, nagsasabi ako ng totoo na buntis ako ni James. Lorelai, huwag kang makinig sa kanya. Alam mong gawain niya na magsinungaling para lang paghiwalayin tayo? Magsabi kayo ng totoo sa akin bago ko pa kayo kalbuhin. Honey, maniniwala ka pa ba sa babaeng ito? Ilang beses ko nang pinatunayan sa'yo inosente ako. Alam ko, James. Pero bakit ba magkasama kayong dalawa dito sa loob ng kwartong to? Kasi nga may ginagawa kami. Huwag ka nga bulang, Lorelai. Niloloko ka ni James at balak ka na niyang iwan. Nababaliw ka na talaga, Sarah. Ano, Lorelai, ha? Magpapakatanga ka pa rin ba? Talaga lang ha? Wala ako sa sarili ko sa mga oras na yon at hindi na rin ako nakapagpigil pa ng damdamin. Halos kumulo na ang dugo ko sa galit kaya sinunggaban ko ang buhok ni Sarah at pinaghahampas siya sa dingding. Ahas ka! Maling-mali na binigyan pa kita ng pagkakataong makalapit sa amin. Papatayin talaga kitang bruha ka! Nasasaktan ako! Tama
malandi kang mamatay! Tama na yan, Lorelai. Palayasin na lang natin siya. Ay, anong nangyayari dyan? Lorelai, huwag tayong gumawa ng iskandalo dito. May mga bisita pa tayo sa labas. Wala akong pakialam! Ipangangalandakan ko pang kalandian niya sa labas! Tama na, please. Alis na ako ng puso. Lorelai! Nakaliwan mo ako. Nabitiwan ko si Sarah dahil inawat ako ni James. Kung hindi pa ako napigilan, baka nakalbo ko na ang babae dahil sa pananabunot ko. Nakita kong kumari pa siya ng takbo paalis sa resort, dala ang bagahe niya at naiwan kami ni James sa loob. Habang si Manang Joanne naman ay pumasok ng gulat na gulat din sa nakita. Lorelai, ayos ka lang ba? Manang, pasensya na. Pero kailangan ko na munang umalis. Oh, saan ka pupunta, Lorelai? Hayaan mo muna akong mapag-isa, James. Hindi. Mag-uusap tayong dalawa. Kailangan nating linawin to. Pagod ako, James. Bukas na tayo mag-usap. Lumabas ako doon sa bahay at pumunta sa tabing dagat para magpalamig ng ulo. Sinundan naman ako ni Manang Joanne na may dalang inumin. Kita ko sa mukha niya na nag-aalala siya, kaya hinayaan ko siyang samahan ako kahit wala akong ganang makipag-usap. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba? Gulo talaga ang dala ng babaeng yun dito. Manang, nagsisisi talaga ako sa ginawa ko. Imbis na pinaalis ko na siya dati, binalik ko pa ulit eh. Ewan ko ba, bakit nagagawa ko pa rin magtiwala sa mga taong alam kong masama ang ugali? Kakainis lang. Mabait ka kasing tao, Lorelai. Tinusubukan mo lang naman na bigyan sila ng pagkakataong magbago. Pero sadyang ganun talaga. May mga taong ayaw magbago. Kakapagod na nga maging mabait. Sige lang. Ilabas mo lang ang nararamdaman mo. Tsaka sino bang pinaniniwalaan mo sa dalawa? Si James ba o si Sarah? Siyempre mas naniniwala ako kay James. Alam ko kung gaano kagaling magsinungaling si Sarah. Pero hindi ko may tatanggi. Minsan napapaisip din ako eh. Paano kung nagkamali ako ng iniisip? Paano kung may hindi sinasabi sa akin si James? Pero kilala mo ba talaga ang asawa mo? Oo naman po. Kilala ko si James. Kahit nung nasa abroad siya, lagi siya nag-update sa akin. Mahal na mahal niya ako. Pero Manang, ang sakit pa rin na makarinig ng ganon. Para bang sinasaksak ang puso ko. Natural lang yan. Pero kailangan yung mag-usap ni James tungkol dyan. Kayong mag-asawa lang din ang makakaayos ng lahat. Basta't ang mahalaga, hindi totoo na nabuntis niya si Sarah. Gumaan ang loob ko sa mga sandaling yon dahil sa mga sinabi ni Manang Joanne. Pero habang nag-uusap kami, nakarinig kami ng isang matinis na sigaw mula sa di kalayuan. Narinig mo yun? Oo, pero baka mga batang naglalaro lang sa isla. Tsaka gabi na, Lorelai. Mabuti pang bumalik ka na sa bahay niyo at magpahinga. Sige po. Salamat po talaga sa inyo. Kahit paano kumaan ang loob ko. Pakiramdam ko, para ko na rin kayong nanay eh. Walang anuman. Para na rin kitang anak. Tsaka kahit anong oras, libre ako kung kailangan mo ng karamay. Salamat po ulit Manang Joanne. Umuwi ka na rin po. Kinaumagahan noon, nagising ako sa ingay mula sa labas. Napabangon ako at ganoon na rin si James. Sa kabila ng nangyari, hindi naman kami nag-iwasan dahil mabilis naming inayos ang problema. Anong ingay nasa labas? Ba't parang may nagkakagulo? Kaya nga, tara, silipin nga natin. Manang Joanne, ano po bang nangyayari? Anong pinagkakaguluhan ng mga tao dyan? Ay nako, kakagising ko lang din. Nakita ko ngang may pinagkakaguluhan doon malapit sa balon. Alika, tingnan natin. Lorelai, James, may kailangan kayong makita. Ano pong meron Mang Saldi? Tsaka, ba't sobrang masangsang ang amoy? Nabulabog nga kami dahil may taong sumigaw na may bangkay daw sa balon. Ano? Nang makalapit kami sa balon, halos masuka ako nang makita ang bangkay na naroon na palutang-lutang. Hindi ko pa man nakikita ang mukha nito, pero alam ko na,
kung sino yon. Dahil nakikilala ko ang suot nitong damit. Diyos ko, James! Si Sarah yun! Teka, paano si Sarah yun? Sigurado ka ba? James! Yun ang suot niya nung umalis siya. Diyos ko! Sino gumawa nito sa kanya? Lorelai, si Sarah nga yung nandun. Sino pang hayop ang gumawa nun sa kanya? Ay grabe, halos lumuwa na ang tiyan niya. Parang kinuha ang nabubuong bata sa sinapupunan niya. Kilala niyo bang mag-asawa ang babaeng yon? Oo, Magsaldi. Kasosyo namin siya sa resort. At may alam ba kayo kung bakit nangyari to? May nakita ba kayong kakaiba kagabi? Wala naman po. Hindi rin namin alam kung paano nangyari to. Umalis lang si Sarah sa resort kagabi kasi... Nagpaalam siyang may pupuntan daw. Nawala siya ng ilang oras at hindi na bumalik. Ganun pa. Kawawa naman ang kaibigan niyo. Parang may galit ang gumawa noon sa kanya. Baka siguro may nakaaway siya. Sa tanong pa lang ni Mang Zaldi, hindi na ako makasagot. Binalot ako ng matinding kaba at takot na baka kami ang mapagbintangan sa nangyari kay Sarah. Kami pa naman ang huli niyang nakausap at nagkaroon pa kami ng alitan. Wala talaga kami ideya sa nangyari sa kanya, Magsaldi. Mabuti pang hayaan na lang natin ang mga pulis na imbestigan nito. Ikaw naman, Saldi, kung makatanong ka. Kasama ko sila kagabi at nakita ko ang umalis si Sarah sa resort. Nagtatanod lang naman ako, Joan. Pero sana nga makamit ang hustisya para sa babae. Kawawa din naman. Ayos lang yun, Magsaldi. Kami rin po ay nagulat sa pangyayaring ito. Kakilala pa namin ang pinatay kaya nakakapanlumo. James, pwede bang umuwi muna tayo sa bahay? Sige yan. Umuwi na tayo. Han? Okay ka lang ba? Nahihilo ako eh. Hindi ko alam kung bakit. Alam kong nag-aalala ka sa nangyari kay Sarah. Pero huminga ka ng malalim, okay? Inhale. Exhale. Pero paano ako kakalma? Tayong dalawang huli niyang nakasama. Baka tayo pa mamaya ang iturong suspect. Hindi. Wala tayong ginawang masama, Lorelai. Pero sinaktan ko siya, James. May dahilan kung bakit mo yung nagawa. Pero alam kong hindi ka papatay ng tao. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko noong araw na yon. Napapraning ako kakaisip kung anong nangyari kay Sarah at kung sinong nakapatay sa kanya. Aminado akong gusto ko siyang patayin nung gabing yon dahil sa galit pero alam kong hindi ko yon magagawa. Lorelai, pinaglalaroan ka lang ng isipan mo. Magpahinga ka na lang muna. Hayaan na lang natin ang mga pulis na mag-imbestiga. At kung tatanungin man tayo, ako nang bahala magpaliwanag. Hindi ba tayo panghihinalaan? Walang kahinahinala sa atin at kung ano man ang mga personal nating alitan kay Sarah, hindi yun sapat na ebidensya para ipalabas na tayo ang pumatay sa kanya. Ay, bakit ba ito nangyayari sa atin? Imbis na maganda na ang simula ng resort. Pero may nangyayari pang ganito. Kung may sisisihin man ako yun. Ako ang nagpumilit na ibalik si Sarah sa resort. Ayan ka na naman eh. Sinisisi mo na naman ang sarili mo sa mga nangyayari. Hindi natin nakokontrol ang mga bagay, Lorelai. Kahit anong gawin natin, mangyayari ang mangyayari. Gusto ko lang naman na maging magaan ang lahat, James. Pero palagi na lang akong nagkakamali. Matapos ang pangyayaring yon, nanumbalik ulit ang anxiety at depression ko kaya hindi ako makakilos ng maayos sa resort. Naging mag-isa tuloy si James na nag-aasikaso sa mga tao. Mabuti naman kasama niya si Manang Joan na tumutulong din sa pag-aasikaso ng naiwang resto bar. Habang ako naman na nagpapahinga muna sa kwarto. Pero dahil ayokong walang gagawin, kusa akong nag-aayos ng mga labahan. Ngunit nagulat ako nang mapansin na merong dugo sa damit ng asawa ko. Oh, Lorelai. Akala ko ba magpapahinga ka? Bakit mo ginagalaw ang labahin dyan? Hindi lang ako mapakali. Gusto kong may gawin. Honey, magpahinga ka na lang, please. Sige, Han. Pero may itatanong sana ako. Oh, ano na naman yun?
Nakita kong may dugo sa isa sa mga polo mo. Saan mo ba yung nakuha? Dugo? Oo. Ah, baka mantsa lang yun nung nag-iiyaw ako ng manok na bigay ni Mang Saldi. Bakit, Han? Ano bang iniisip mo? Pasensya na, Han. Hindi naman sa nag-iisip ako na masama pero hindi ko lang maiwasan na Maiwasan na ano? magduda. Nang sabihin ko yon, pansin ko ang pagkadismaya sa mukha ni James. Alam ko na iniintindihan niya ang ibig kong sabihin. Dati pa man, lagi kong napag-iisipan ng masama ang asawa ko na baka pagtaksilan niya ako. Pero hindi umabot sa punto na pag-iisipan ko siyang pumatay ng tao. Lorelai, tingin mo magagawa kong pumatay ng tao? Alam kong hindi mo magagawa yon. Sorry, Han. Sobrang napaparaning na talaga ako. Hindi ka pa rin ba talaga nagtitiwala sa akin, Lorelai? James, hindi sa ganun. Iniisip mo bang posibleng ako pumatay kay Sarah? Hindi ko na alam. Lorelai, kahit ano-ano na lang ang inaakusa mo sa akin. Noon inaakusan mo ako may kabit. Pero pinalampas ko yun. Pero kung aakusahan mo rin akong kayang pumatay ng tao, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. James, teka lang. Dismayado ako sa sarili ko noon dahil nasaktan ko ang damdamin ni James. Kaya doon nagsimulang naging malamig siya sa akin. Pinapansin niya naman ako pero hindi katulad ng dati na malambing at masiyahin. Sa mga sumunod na araw nagising ulit ako sa kaguluhan sa labas. Maraming residente sa isla ang nagsilabasan nang dumating ang mga pulis at nagtungo sa bahay ng isa sa mga kapitbahay namin, si Kulot. Nakita ko ang pagdakip sa kanya ng mga pulis. Pinusasan nila ito at pilit na hinihila patungo sa police mobile. Ano na naman itong nangyayari? Bakit tinuhuli si Kulot? Ay nako, Lorelai. May nakita raw na gamit ni Sarah sa kwarto ni Kulo. Yung mamahali na mga alahas at mga damit na puro branded. Kaya iniisip ng mga pulis na siyang pumatay sa babae. Ano? Si Kulot? Nakakagulat nga. Kawawa naman si Kulot. Naku, Manang. Ba't si Kulot pa? Napalingon ako sa paligid para hanapin ang asawa ko at natagpuan ko siyang nasa likod ko na pala. Hinawakan niya ako sa balikat at nilayo doon sa mga nagsisiksikang mga tao. James, paano nangyaring si Kulot ang may sala? Naloloka na ako sa mga nangyayari eh. Yun na nga, Han. Mukhang malaking gulot ang pinasukan ni Kulot. Mga loko! Hindi ko nga kilala kung sino yung Sarah na yan eh. Kahit itanong niyo pa sa lahat, hindi ko kilala yon. Bakit ba akong tinuturo ninyo? Dahil ba sa tomboy ako? Ganyan ba trato niyo sa mga katulad ko? Kulot, huwag ka nang magmatigas. Sumama ka na sa kapulisan at doon ka na magpaliwanag. Hoy, tanda! Ikaw bang may pakala nito, ha? Ikaw to may galit sa akin eh dahil sa mga hinuhukay kong lupa. Gusto mo lang akong alisin dito eh. Ba't bastos ka? Mga tarantado kayo! Kung tutusin, hindi ako ang dapat tinitingnan nyo. Silang mag-asawa na nagmamayari ng resort ang dapat kinikusyon nyo. Ano bang pinagsasasabi mo, Kulot? Oo, kayo! Lalo na yung asawa mong si Lorelai. Di ba kayo ang nakakakilala kay Sarah? Narinig ko pa kay Manang Joanne na kabit mo ata yung babaeng yon. Dadahilan ng pag-aaway niyo mag-asawa. Tumigil ka, Kulot, ha? Huwag kang gumawa ng kwento para lang makalusot. Ikaw ang nahuli. May ebidensya laban sa'yo. Wala kaming kinalaban dito. Huwag mo kaming idamay sa kasalanan mo. Kasalanan ko? Hindi ako magnanakaw. Hindi ako mamamati tao. Mas kilala ko pa ang sarili ko kaysa sa inyo. Pero ikaw, James, siguradong may tinatago ka. Han, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Kita ko ang galit sa mukha ni James nang akusahan kami ni Kulot. Buti at nandun ako para pigilan siya. Tuluyan namang dinakip ng mga pulis si Kulot at dinala sa sasakyan. Naiwan ang mga tao sa paligid na nagbubulungan at pansin kong napatingin sila sa aming dalawang mag-asawa. Lorelai, James, huwag niyo nang intindihin ang mga tao. Bumalik na tayo sa resort. Magpalamig muna kayo ng ulo.
Salamat, Manang Joan. Manang, tingin niyo po ba si Kulot ang may gawa nito? Parang napaka-imposibleng gawin ngayon. Kaya nga, naiinis man ako sa pang-aakusa niya sa atin. Pero kahit ako, hindi rin sigurado na siya ang may gawa. Oo, kaduda-duda minsan ang mga ikinikilos niya, pero hindi niya naman siguro kayang manakit ng tao. Hindi ko alam kung bakit pero bigla kong naalala ang kwento ni Kulot noong nasa palengke kami. Nang kinuwento niyang may umiikot na aswang sa resort. Noong una tinawanan ko lang, pero sa nangyari kay Sarah, bigla akong kinilabutan. Han, naalala mo ba yung sinabi ni Kulot? Yung tungkol sa aswang? Lorelai naman, may naniniwala pa ba sa aswang ngayon? Ay nako James, hindi imposibleng may aswang sa lugar na to. Hindi niyo pa siguro naririnig ang mga nangyari noon dito bago niyo pa bilhin ang resort na ito. Tama nga pala. May nalalaman rin po ba kayo, di ba? Naputol kasi yung pag-uusap natin tungkol sa nakaraan ng resort. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung anong nangyari? Kung may mga nabanggit si Kulot sa inyo, totoo yun. Pero hindi niya alam ang buong kwento. Noong mga early 1990s noong ipinatayo itong resort, may mga nangyaring pag-atake sa mga bisita. At ang iba sa kanila ay nawawala. Pero sa susunod na mga araw, natatagpuan silang wala ng buhay at ang nakakakilabot. Wasak na ang kanilang tiyan at nakalabas ang bituka. Grabe, ang karumal-dumal naman. Isa pang nakakakilabot. Puro yata buntis ang mga pinaslak. May kakilala akong mangingisda noon na nabaliw nang maging biktima ang asawa niyang 2 buwan palang buntis. Diyos ko, Sinong siraulo ang gagawa niyan dito? Wala kaming ideya. Basta ang akala ng lahat ay baka may serial killer sa isla. Pero bigla may kumalat na sabi-sabing aswang daw ang may gawa ng mga pagpatay. Yung iba raw ay naririnig ang pagaspas ng pakpak tuwing hating gabi. Tsaka raw ang mga kaluskos sa dingding. Manang, hindi ako naniniwala sa aswang dahil hindi pa naman ako nakakakita. Pero posible bang may aswang sa islang ito? James, Lorelai, alam kong nakakabaliw pakinggan. Pero nakasaksi na rin ako sa sinasabi nilang aswang. talaga? Anong itsura ng aswang? Hindi ko siya namukaan dahil madilim nung gabing yon. Pero pamilyar ang mga mata niya. Parang nakita ko na siya sa paligid. Ibig niya pong sabihin, nasa paligid lang ang aswang? May duda ako no. Pero dahil wala akong makalap na ebidensya, hindi ko na pinakialaman pa. Basta buntis lang ang pinupuntirya ng nilalang na yon. Nakakatakot naman kung totoo yon. Buti na lang hindi pa ako buntis. Lorelai, kahit hindi ka buntis, mag-ingat ka pa rin. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang umiikot dito. Pero mas bantayan niyo ang mga buntis na nasa resort. Baka mamaya silang puntiryahin. Nang mapagtanto ko na posibleng ang mangyari yun sa mga tao na nasa resort namin, naging mas paranoid ako, lalo na sa pagdaan ng mga araw. Bawat babaeng dumadaan sa front desk ay tinatanong ko muna kung buntis ba o hindi. At kung buntis man, pasimple kong binubuhusan ng asin ang tinutuluyan nilang mga kwarto para panlaban sa aswang. Lorelai, nagsasayang ka lang ng asin eh. Maubusan na nga tayo ng panimpla sa kusina eh. Nagpapaniwala ka na naman sa sinasabi ni Manang Joan. Han, mabuti nang sigurado. Ay paano kung may aswang talaga? Gusto mo bang mabiktima ang mga tao dito sa resort? Ayaw ko namang mangyari yun. Pero Han, may nilagay na akong CCTV sa paligid. Mag-monitor din ako kaya huwag ka mag-alala. Tama na yung pagbubuhos mo ng asin. Oo na, pero last na to. Hindi. Sabay na tayong pumasok. Gabi na. Sabay kaming bumalik ni James sa kwarto ng gabing yon at pareho kaming hindi pa inaantok. Kaya nanood muna kami ng palabas sa telebisyon. Minsan napag-uusapan pa rin namin ang nangyari kay Sarah at pareho pa rin kaming naguguluhan sa kung sino ang pumatay sa kanya. Ay naku, sana makuha ng hustisya para kay Sarah. Tsaka nga pala Han, bilan mo ulit ako ng mangga sa palengke bukas yung maasim. Mangga na naman, Han?
Ilang araw ko nang napapansin na lagi ka naghahanap ng maasim na mangga. Hindi ko alam. Gusto ko lang na maasim na mga prutas. Tapos Han, napapansin kong minsan ka rin nahihilo at naririnig kita nagsusuka sa banyo. Talaga? Ala, oo nga no. Lorelai? Hindi kaya buntis ka? Nang mapagtanto ko na malaki ang posibilidad na buntis ako, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang naghalo ang saya at takot. Habang kita ko sa mukha ni James na masayang masaya siya, matagal na niya ring gustong magkaroon ng anak. Bukas sa bukas bibili ako ng pregnancy kit para masiguro natin kung buntis ka ba o hindi. Han, paano kung buntis talaga ako? Natatakot ako na baka lapitan ako ng aswang. Han, nandito ako. Kaya kitang protektahan kung may aswang man. Hindi siya makakalapit sa'yo. James, narinig mo yun? Oo. Parang galing sa bubong. Kukunin ko muna ang baril sa drawer. Anong gagawin mo? Dito ka lang sa loob. Titingnan ko kung anong meron sa labas. Hindi, sasama ako. Lorelai, wag matigas ang ulo. Dito ka lang. Natatakot ako sa mga oras na yon habang pinanonood ang asawa kong lumabas sa pintuan. Naroon ang takot sa puso ko na baka pag lumabas siya ay hindi na siya makabalik pa. Natatakot ako maiwan mag-isa. Gusto kong sabay na tayong lumabas. Sige na nga. Basta magtago ka lang sa likod ko. Magmasid ka sa paligid. Kung may nakikita kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Wala naman ako nakikitang kakaiba. James! Mukhang galing yun sa mga kubo! Oh, Diyos ko! May aswang! Parang gumuho ang mundo ko nang makita ko noon ang isang nakakatakot na nilalang sa loob ng kubo. Nakita ko na may mahahaba itong kuko. May malaking pakpak at matatalas na pangil. Ang mas nakakakilabot, nakita ko mismo ang mga laman loob ng biktima na nakasabit na sa bibig nito. Hayop ka! Mamamatay ka! James! Tumatakas siya! Dito ka lang. Susundan ko yun. Hindi pwedeng hayaan na lang na makatakas at mambiktima ulit ng mga tao. James, wag na! Baka mapaano ka pa. Ayoko may mangyari masama sa'yo. Lorelai! James, ano nangyayari dito? Bakit may mga putok ng baril? Manang, umatake na naman yung aswang. Pinatay niya ang isang guest namin na buntis. Ano? Ay, Diyos ko, kawawa naman. Oo nga, Manang. Nabaril ko ang aswang na yun pero mabilis siyang nakatakas. Grabe. Hindi ko inaakala makakakita ako ng aswang sa buong buhay ko. Anong klaseng lugar ba ito, Manang? Bakit pinamamahayan ito ng aswang? Takot na takot kami ni James sa nasaksihan namin noong gabing yon. Halos wala kaming tulog para lang hintayin ang pagsapit ng umaga. At kinabukasan nga nun, dumating ulit ang mga pulis sa resort at nag-imbestiga. Dito kinuwento namin ni James ang mga nangyari at ipinakita rin namin ang CCTV bilang ebidensya at dito na nga kami pinaniwalaan ng mga pulis. Tsaka wala rin kaming nagawa dahil isa-isa nang nagsialisa ng mga tao dahil sa takot. Mang Saldi, hindi sukulot ang pumatay kay Sarah. Hindi tao ang pumatay sa kanya kundi aswang. Anong pinagsasabi mo, James? Imposible yun. Walang aswang sa islang ito. Nagkakamali kayo, Manong. Nakita namin ni James ng harap-harapan. Inatakan ito ang isa sa mga buntis sa resort. Mang Saldi, bakit hindi nyo malang binanggit na may ganitong panganib noon pa? Ano bang sikreto ang itinatago ng resort na ito? Pasensya na sa inyo, James at Lorelai. Hindi kasi ako naniniwala sa mga kwentong yon dahil wala namang nadudokumentong gano'ng mga krimen. Pero hindi ko akalaing totoo nga ang kwento. Akala ko mga chismis lang. Ay, naku, Diyos ko. Ano nang nangyayari sa resort ngayon? Ipapasara niyo na ba ito ng tuluyan? Manang, gustuin ko man na ipagpatuloy ang operasyon. Pero hindi ko kayang may masaktan ulit hanggat hindi pa nahuli yung nilalang na yon. Isasara muna namin ang resort. At isa pa, hindi talaga si Kulot ang pumatay kay Sarah.
Kaya kailangan nilang palayaan siya sa kulungan. Kawawa naman si Kulot. Wala naman palang kinalaman pero nasabit pa. Kayo ba, Mang Zaldi? May ideya po ba kayo kung paano nangyari yun kay Kulot? Kasi di ba ikaw yung mas nakakakilala kay Kulot? Wala rin akong alam. Lorelai, baka siguro pinulot lang ni Kulot yung mga gamit na naiwan ni Sarah kaya siya tuloy ang napagbintangan. Yun na nga, Lorelai. Walang nakakaalam talaga kung paano yun nangyari kay Kulot. Gaya ng inaasahan namin, nakabalik nga si Kulot sa bahay niya dahil merong pruweba na wala siya sa mga oras na yon nang mangyari ang krimen. At wala rin siya sa mga sumunod na krimen. Napansin ko naman kay Kulot na may mga pasa siya sa katawan. Mukhang nagdusa nga siya sa loob ng selda. Nakaramdam kami ng awa ni James at napag-isipan naming kumustahin siya at para na rin humingi ng paumanhin. Sandali lang! Sino ba yan? Kami ito, Kulot. Kayo pala, Lorelai. Anong pinunta niya rito? Kulot, gusto sana namin humingi ng paumanin sa nangyari. Nadamay ka pa sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Alam namin na hindi ikaw ang pumatay kay Sarah. Aswang ang gumawa nun. Kasi kami na mismo ang nakakita na pinatay rin nito ang isa sa mga bisita namin sa resort. Aswang? Alam ko nakakatawa pero tingin ko nga, aswang ang gumawa ng ganon kabrutal na krimen. Tsaka hindi ko mapapatawad kung sino man ang nag-frame up sa akin. Alos patayin ako ng mga tao sa loob ng selda. Wala man lang nakinig sa paliwanag ko. Kulot, tingin ko nga rin na frame up ka lang. Pero sino naman ang gumawa nun? Sino ang naglagay ng gamit ni Sarah sa bahay mo? Malakas ang kutob kong si Mang Zalding may gawa nun. Si Mang Saldi? Bakit naman? Nung gabing nag-uukay ako sa bakanting lote sa tapat ng lupa niya, kabaong ng asawa niya. Tapos ayun, nagalit siya sa akin. So, anong laman ng kabaong Kulot? Isang bangkay na matandang babae. Pero pansin ko hindi pa naaagnas. Tapos nagulat ako nang biglang gumilit ang mga mata nito. Talaga? Nasaan na ba ang kabaong? Hindi ko alam. Basta iniwan ko na lang din kasi nagalit nga si Mang Zaldi. Pagkatapos noon, hindi ko na nakita ang kabaong tsaka ang hukay. Tingin ko, nilibing ulit ni Mang Zaldi. Matapos kaming makipag-usap kay Kulot, bumalik ako sa bahay para magligpit ng gamit habang si James naman ay pinuntahan si Mang Zaldi dahil inaya raw siya nitong mag-inuman. Pero ang pakay talaga ni James ay alamin kung nasaan na ang kabaong na sinasabi ni Kulot na maaaring naghahasik ng lagim sa isla. Pag-uwi niya sa gabi, napansin kong lasing na lasing si James. Halos pasuray-suray na siyang maglakad. James, ano ka pa? Ba't napadami ka pa ng inom? Kailangan na nating umalis sa resort ngayong gabi. Hindi na tayo ligtas dito hanggat nasa paligid pang aswang. Baka nakakalimutan mo, buntis ako. Hindi tayo alis, Lorelai. Ano? James, napag-usapan na natin to, di ba? Isasara muna natin ang resort. Uuwi muna tayo sa Maynila. Hindi, Lorelai. Hindi tayo alis. Kailangan pa natin i-operate ang resort. Malulugi tayo kung hindi tayo makakabawi ng kita. Marami tayong kailangang tapusin dito. Anong pinagsasasabi mo? Okay ka lang? Baka dala lang ng alak yan magpahinga ka na nga muna. Lorelai, makinig ka. Hindi tayo alis dito. Alam mo bang may ginto talaga dito? May ibinigay nga si Mang Saldi sa akin, oh. Tingnan mo. May inilabas si James mula sa bulsa na isang supot at nilabas niya doon ang isang gold bar. Hinawakan ko ito at napansin kong hindi naman to totoo dahil natatanggal ang kulay at napagtanto kong isa lang pala itong bato. James, hindi to ginto. Bato lang to. Bulag ka ba, Lorelai? Ginto to. Ito ang mag-aahon sa atin sa hirap. James, ano bang nangyayari sa'yo? Ann, hindi na natin kailangang umalis. Mananatili na tayo dito. Nababaliw ka na ata, James. Sa takot ko sa naging kakaibang kinikilos ni James noon, umalis ako doon sa bahay at tumakbo ako papunta sa bahay ni Manang Joan. Hindi kasi ako panatag na ganoon si James na lasing.
at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Lorelai, bakit nandito ka pa? Akala ko ba alis na kayo? Manang Joanne, kailangan ko ng tulong niyo. Ano bang problema, Lorelai? Hindi kami nakaalis kasi lasing si James. Inaaya siya ni Mang Zaldi na mag-inuman bago kami umalis. Tapos pag uwi niya, kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Na hindi raw kami aalis at may ginturo na binigay sa kanya. Bato lang naman pala. Lorelai, baka may nainom ang mister mo. Naino? May mga bagay na kapag nalasahan ng tao, nababago ang isip, nahihipnotismo, Ano pong ibig niyong sabihin? nagiging sunod-sunuran ang isip sa kung anumang ideya ang inihayag sa kanya. Sinasabi niyo po ba na na-hypnotize si James? Oo, Lorelai. At kung gusto mong magising ang mister mo, meron akong alam na pwedeng panlaban dyan. Ano naman po yun? Asin. Sabuyan mo ng asin si James at magigising siya sa hipnotismo. Sige po, Manang. Gagawin ko. Manang, mukhang merong ingay sa taas. Lorelai, huwag ka munang lumabas. Habang nandoon kami sa loob ng bahay ni Manang Joanne, narinig namin ang ingay mula sa bubong. At nangilabot ako nang maalala ang aswang na minsan nang umatake sa mga tao namin sa resort. Manang Joanne, nandito na ang aswang! Lorelai, iabot mo sa akin ang asin, bilisan mo! Eto, Manang! Teka, bakit hindi siya tinatablan? Ay, Diyos ko, puting asukal ito, Lorelai! Ano? Yan lang ang meron dito! Ay, Diyos ko, paano ba natin matataboy ang aswang na ito kahit asin wala? Natrap kaming dalawa ni Manang Joanne sa loob ng bahay niya habang ang aswang ay nasa pintuan na pinagbababato namin ng mga gamit para hindi tuluyang makalapit sa amin. Sobrang nakakatakot na makita ang aswang sa ikalawang pagkakataon. Parang hindi ito nanghina sa baril na tumama sa kanya noong nakaraang binaril siya ni James. Manang Joanne, paano ba natin mapaputi ang tulad niya? Kahit baril hindi siya tinatablan. Hindi ko pa alam, Lorelai. Konti lang ang nalalaman ko sa pagtaboy ng mga aswang. Mamamatay na ba tayo dito, Manang? Manang! Lorelai! Kulot, tulungan mo kami! Manatili lang kayo dyan! Ako nang bahala sa isang to! Muntik na akong panghinaan ng loob noon dahil wala na talaga kaming matakbuhan ni Manang Joanne at sa sobrang takot, namutla at nanginginig kaming pareho. Ngunit nang dumating si Kulot na may dalang matalim na itak para kaming nabuhayan ulit, nakita namin kung paanong walang takot na sinugod ni Kulot ang aswang. Dinig namin ang pagdaing ng aswang ng pagtatagain nito ni Kulot. Ngunit sa kasamaang palad, bumawi ang aswang ng buong pangis at biglang kinagat si Kulot sa leeg. Nasaksihan ko kung paanong sumirit ang kanyang dugo at paunti-unting nalagutan ng hininga. Kulot! Lorelai, dali! Dumaan tayo dito sa bintana! Manang, paano si Kulot? Ay, wala na tayong magagawa. Halika na, bago niya pa tayo isunod. Diyos ko, bakit pa ito nangyayari sa atin? Nakalabas kami ni Manang Joanne sa bintana habang abala pa ang aswang na kumakain sa katawan ni Kulot. Tumakbo naman kami pabalik sa resort dahil nandun pa si James. Hindi ko naman pwedeng iwan ang asawa ko. Pagpasok namin sa bahay ay nadatnan ko si James na nakahandusay sa lupa dahil sa kalasingan, kaya pilit ko itong ginising. James! James, gumising ka! Umatake na naman ang aswang! James! Lorelai, anong nangyari? Gumising ka na! Inatake kami ng aswang ni Manang Joanne at si Kulot na paslang nito! Ay, anak nang, patawarin mo ako, Lorelai. Inayang kong malasing ako kanina. Kailangan na nating umalis dito, James. Tara na! James, tumayo ka na. Kailangan ka namin ngayon. Sobrang lakas ng nilalang na yon. Nahimasmasan si James sa mga oras na yon at alam kong tumatakbo sa isipan niya ay ang batang nasa sinapupunan ko. Nakita ko kung paano siyang tumindig at matapang na humugot ng baril. Huwag kayong matakot. Matatalo natin ang aswang na yun. Pero James, tingin ko hindi sapat ang baril para mapatay mo ang aswang na yon. Tingin ko meron ibang paraan para mapatay ito.
Ano yun, Manang Joan? Hindi ko masyadong maalala. Basta ramdam kong kilala ko ang aswang na yun. Pero hindi ko matukoy kung sino siya. Para bang may nakalimutan akong alaala. Tingin niyo po ba? May sikreto sa likod ng aswang na to? Oo, Lorelai. Tingin ko may tao sa likod nito kung bakit nakawala ang aswang. Biglang sumulpot si Mang Zaldi sa harapan namin at nakita namin ang seryoso nitong mukha. May dala naman itong baril at dito itinutok niya ito sa aming tatlo. Huwag niyong sasaktan ang asawa ko. Sinasabi ko na nga ba? Tama si Kulot. Ikaw nga ang nasa likod ng latang ito, Mang Saldi. Mang Saldi, bakit mo nagagawa to? Bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ko. Tumigil ka na, Mang Saldi. Pinapaikot mo lang pala kaming lahat sa mga kasinungalingan mo. Alam ko may pinainom ka sa akin, kaya hindi ako makapag-isip ng matino. Hayop ka, Saldi. Tinraidor mo rin ako. Kaya siguro ako nakalimot sa mga nangyari noon ay dahil may pinainom ka rin sa akin. Kaya ba pilit mong nilalaro ang damdamin ko? Para gawin ko ang gusto mong ibenta ang resort? Hindi ko kagustuhan na magyari ang lahat ng ito. Kung may sisisihin man dito, yon ay si Kulot. Kung hindi dahil sa kanya, di sana magagambala ang aswang na ito. Anong ibig mong sabihin? Kaya ko binabalaan si Kulot na huwag maghukay ng lupa ay hindi dahil na nakalibing doon ang katawan ng mga tao. Isa na roon ang asawa kong si Juday na sinumpang maging aswang. Ang kapal mong sisihin pa si Kulot. Kahit nakalabas ang aswang mong asawa. Pero dapat sa una pa lang ay may ginawa ka na. Pero anong ginawa mo? Hinayaan mo siyang makapatay ng mga inosente. Sinubukan ko siyang ilibing ulit, Joan. Pero matagal na akong nanabik sa asawa ko. Kaya hindi ko na itinuloy. Sobrang lukot ng buhay ko. Gusto ko siyang makasama ulit. Kaya napagdesisyonan kong hayaan siyang mabuhay. Makasarili ka, Mang Zaldi. Hindi mo pwedeng takpan ng mali. Kahit ano pang rason mo, hindi tama na hayaan mo siyang pumatay. Hindi ka ba naawa sa mga buntis na pinaslang niya ng walang abas? Wala akong pakialam. Ito lang ang tanging paraan para makasama ko siya. At ang mga buntis na yon ang nagbibigay lakas sa kanya. Hindi ba't ganun din ang gagawin ng asawa mo kung siya ay nasa kalagayan ko? Hindi ganyan ang asawa ko. Hindi siya tulad mong mamamatay tao. Sigurado ka ba? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng asawa mo? Hindi mo ba alam na siya nag-frame up kay Kulot para lang malinis ang pangalan niya dahil pinaghihinalaan mo siyang pumatay kay Sarah? Manahimik ka, Mang Saldi. Huwag mong baliktarin ang kwento. Nakiusap lang ako sa'yo na tulungan akong hanapin ang hustisya para kay Sarah dahil gusto kong mapalagay ang asawa ko. Pero hindi ko inaasa ang ganun ang gagawin mo. Na si Kulot ang gagamitin mong panakip-butas. Maraming nagsilabasang sikreto noong mga oras na yon, pero sa kabila ng mga kwento, mas pinaniniwalaan ko pa rin si James. Hindi dahil sa asawa ko siya, pero kitang-kita na kung sino ang nasa likod ng kasamaan sa isla. Kahit anong gawin ni Mang Zaldi para paikutin ang storya, hindi niya mabubura ang katotohanan na siya ang punot dulo ng lahat. Hanggang dito na lang ang kasamaan nyo ng asawa mo, Saldi. Kailangan na kayong puksain. Joan, huwag kang makisali dito kung ayaw mong mamatay. Ginamit lang kita bilang pain para may magpatuloy ng isla. Kaya hindi kita sasaktan. Hindi ako papayag na gawin mo ulit akong alipin at paglaruan ulit ang isipan ko para sa mga pansarili mong interes. Naaalala ko ng lahat ngayon. Kung ganon, magsama kayong tatlo para gawing hapunan para sa asawa ko. Ay ka! Tumakbo na kayo sa labas. Dali! Teka, Lorelai, kailangan nating pumunta sa bahay ni Mang Saldi. Bakit? Alam kong nandun ang bagay na puputol sa kasamaan nila. Pero Manang, kailangan na nating umalis dito. James, Lorelai, kahit umalis man kayo, hindi kayo tatantanan ng aswang at ni Saldi.
Hindi lang ito simpleng kasunduan na bumili kayo ng resort. Dahil kapalit din nito ay ang kaluluwa nyo. Ano? Paano nangyari yon? Patawarin niyo ako. Nung araw na dumating kayo at bilhin ang isla, inutusan ako ni Saldi na malmanan kayo. Tsaka nung pinasok niyo ako bilang groundskeeper, palihim kong kinuha ang isa sa mga litrato niyo. Dahil yon ang utos ni Saldi. At ano? Anong ginawa mo? Ibinigay ko yun kay Mang Saldi at yun ang ginamit niya para itali kayo sa resort, para ipagpatuloy niya ito at para gawing pugad ng aswang niyang asawa. Pati rin pala kayo, Manang. Trinaydor kami. Patawarin niyo sana ako, Lorelai. Naglalaban ng kasamaan at kabutihan sa utak ko. Hindi ko makontrol ang mga alaala ko. May oras na may naaalala ako, pero kusa rin silang nawawala. Tsaka nadala na lang din ako sa damdamin ko para kay Saldi. Buong akala ko na kapag gagawin ko ang gusto niya, ako ang pipiliin niya. Pero nagkamali ako. Ang asawa niya pa rin ang pinipili niya. Manang, huwag na tayo magsayang ng oras. Kailangan na nating tapusin to. Bago pa man mahuli ang lahat, kumilos na kaming tatlo at pumasok doon sa bahay ni Mang Zaldi. Natagpuan namin ang isang kwarto na puno ng mga gamit pang kulam at iba pang bagay na hindi namin matukoy. Anong kailangan namin gawin ngayon? Kailangan pareho niyong sunugin ang singsing niyong mag-asawa. Teka, bakit singsing? Hindi ko magagawang sinugin ng singsing na simbolo ng pagmamahalan namin. Hindi ko rin magagawa to, Manang Joan. Makinig kayo. Ang kasal niyo ang kinakapitan ng sumpa. Dahil ito ang simbolo ng panata. Ng pagsasama niyo hanggang kamatayan. Hanggat buhay ang simbolo, buhay ang ugnayan yung dalawa kay Saldi, ang resort at ang aswang niyang asawa. Manang, Kaya habang suot niyo ang singsing, may daan si Saldi para sundan kayo at higupin ang lakas niyo para bumalik sa isla. Kaya niyang itali ang mga kaluluwa niyo dito. Kaya kung gusto niyong wakasan ito, kailangan niyong sunugin ang singsing. Kapag nawala ang simbolo, mawawala ang daanan ng sumpa. Lorelai, kailangan natin magtiwala kay Manang. Kailangan nating tapusin to. oh James, gusto kong matapos na tong kadilimang to. Bumalik kami noon sa resort para harapin si Mang Zaldi at ang asawa niyang aswang. Nakita namin na paika-ika si Mang Zaldi matapos barilin ni James sa paa at nasa tabi niya ang aswang. Hindi naman nagdalawang isip si Manang Joan na gawin ang ritual. Binuhos niya ang gasolina sa nagkumpulang dahon at doon sinunog niya ang larawan. Tsaka doon din namin itinapon ang singsing namin ni James. At sa isang iglap, parehong nilamon ng apoy si Mang Zaldi at ang asawa niya. Pinanood lang din namin ni James habang unti-unting kumakalat ang apoy sa mga kubo hanggang sa nasunog na nga ang buong resort. Lorelai, James, dito na nagtatapos ang sumpa. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa bagay na ito. Maaari na kayong umalis. Maraming salamat, Manang Joan. Utang namin ang buhay namin sa'yo. Salamat din, Manang Joan. Hindi ito matatapos kung hindi dahil sa'yo. Huwag niyo akong pasalamatan. Ako dapat ang magpasalamat at humingi ng tawad sa inyo. Dahil sa kabila ng mga nagawa ko, nagawa niyo pa rin akong patawarin. Hindi niya naman po ginusto. Tsaka biktima lang din kayo ni Zaldi. Pero ngayong wala na siya. Magiging maayos ng lahat. Matapos ang lahat ng pangyayaring yon, nakaalis na kami sa isla ni James. Wala kaming ibang dala kundi ang mga sarili namin. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap kami ng magandang balita ni James. May nag-alok sa amin ng isang trabaho sa abroad. Kaya hindi nagtagal, mabilis kaming nakabalik sa normal na buhay. Nakabili kami ng sariling bahay at hindi kami nahirapan na buhayin ang una naming anak na babae. At hindi ko rin nga inaasahan na muling magpo-propose sa akin si James. Will you marry me again, Lorelai? Yes! Kahit ilang beses pa tayo magpakasal, hindi ako magsasawang magsabi ng oo.